Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Hontiveros nagdamdam sa naging pahayag ni Senator Marcoleta patungkol sa legal background. Tila hindi nagustuhan ni Senator Risa Hontiveros ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa gitna ng mainit na debate sa Senado kaugnay ng proposed amendment sa Senate rules para payagan ang remote participation at electronic voting ng mga senador. Nag-ugat ang tensyon matapos sabihin ni Marcoleta sa plenaryo sa gitna ng kanilang palitan ni Hontiveros, ito ang mahirap kung wala tayong legal background dito. Sa isang panayam, tila naglabas ng saloobin si Hontiveros kaugnay sa naturang pahayag ni Marcoleta. Sa halip na tumutok sa merits o demerits ng panukala niyang pagbabago sa rules, ay bababa siya sa pag-insulto sa pagkatao ng kadebate niya. Ang naturang bangayan ay bahagi ng mas malawak na tensyon sa Senado matapos questionin ng minority bloc ang umani pagmamadali sa pagsusulong ng amendment sa Senate rules. Kalaunan ay humantong ang tensyon sa mainit na palitan ng mga senador at walkout ng ilang miyembro ng minority bloc mula sa plenaryo. At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by SMNI News Online. Caption: Senator Risa sinugod si Senator Marcoleta kaugnay sa sinabi nitong mahirap kung walang legal background. Binasa ko ang mga comments para bang sa balitaktakan sa Senado. Parang nasabi lang ni Senator Marcoleta na dapat ang isang mambabatas magkaroon ng refresher course, training, konting kaalaman sa batas para magkaroon ng legal background, kasi mahirap kung isa kang mambabatas na wala kang legal background. Wala namang pinangalanan. Ito, sumugod na si Risa doon na sa nakakatawa ito. Pinipilit kong ipaliwanag po sa abot ng aking kakanya. May paliwanag sa inyo unless and until we understand the distinction between the two. Baka magtingnan nila po tayo ng matagal. So wag po niyong bibigyan ng masamang kawartayos. Pinipilit ko pong makatulong sa ating tayo. Kasi naintindihan po niyo yung distinction. Nandiyan po. So wala po tayong problema. I am trying to premise my discussion and my argument on the validity and supremacy of a special provision
Sa naintindihan ko, parang tumutulong lang si Senator Marcoleta ipaliwanag distinction ng special law at saka general law o general provisions, special provisions. Kasi nga, ilan lang silang abogado dyan? I think 5. So yung 19, dahil sa kakulangan sa kalaman sa batas, walang legal background, nagpapaliwanag lang at medyo, I don't know nag-react si Senator Hontiveros, kaya yun, sumugod. Binasa ko ang mga comments. Grabe yung mga comments. Tinatawag na index card queen versus lawyer. Malayo talaga. Yung kalingkingan. Ano naman ang ano ni Hontiveros? Mabuti nga't nanalo siyang senator, pang 12 lang siya. Ngayon, akala mo kung sino na siyang magaling. Tingnan natin. Sana eleksyon na bukas Ano ba? Magre-eleksyon ng senador or tatakbong vice president, president. Sige, tingnan natin kung saan ang mararating nitong senator Hontiveros na ito. Akala mo kung tingnan nyo sa mga surveys. Anong rating niya? Halos hindi siya makalapit kay VP Sara. Ang malala ko lang, pinakamataas niyang rating 3%. Yung iba pa nga, halos wala siyang 1%. Sana nga, si Hontiveros ang magiging standard bearer ng liberal. Kasi sa ngayon, parang 2 o 3 na lang pinagpipilian dahil wala naman si Madam Leni. Nag-decline naman. So either Hontiveros, Bamakino, or Mar Rojas. So sana si Hontiveros ang piliin ninyo para makita natin paano siya ilalampaso ng ating VP Inday Sara. Baka nakakalimutan nila yung kasabihan, little learning is dangerous. Why not admit na kulang ka ng kalaman at kailangan mong matuto? Agree naman ako doon kay Senator Marcoleta na kung isa kang mambabatas, kailangan mo ng background sa law. So kung wala kang background, hindi mag-aral ka, makinig ka sa mga abogado. Lalo na sa impeachment trial nito. Kinakailangan ng mga abogado, lalo na yung presiding officer. Kaya nung si Soto pa ang Senate President, medyo alanganin sila. Dahil kulang na siya ng kalaman ng batas, nagplaplano sila na mag-designate ng impeachment manager na isang abogado, si Kiko Pangilinan. So, mas mabuti pa yung ganun. Inaamin na may kakulangan ang Senate President, kaya kailangan niya ng advisor, impeachment manager ng isang abogado. So, hindi ko maintindihan itong si Risa Hontiveros nga bigla na lang sumugod sa isang Senador Marcoleta. But anyway, pagbigyan na lang natin siya. Alam nyo po, sablay po talaga yung walkout nito mga senador kasi hindi maganda na magwo-walkout sila dahil alam nila may ikukulong. Kasamahan nyo yung ikukulong, hindi po ibang tao yan. Kasamahan nyo po. Tapos, ina-anticipate nyo na makukulong, ayaw nyong pabutuhin. Ba pambihira. Instead na maging concerned, ito ang ganda-ganda po ng paliwanag ni Marcoleta, pakinggan po natin. Na madali daw po ninyo yung pag-tackle doon sa motion dahil nga daw po may mga ilang senador sa majority yung kakasuhan at possible makukulong din po. Yun ang kanya sinisip. Yun ang iniisip niya. Kaya ba ayaw niya rin madaliin namin? Dahil gusto niyang may makulong. Ganun ba? Because that argument can cut both ways. So, Mismo. That argument can cut both ways. Ibig sabihin, kaya nyo ayaw kasi alam nyo may makukulong at gusto nyo makulong. Kaya sabi ko sa inyo, may kabastusan talaga si Erwin Tulfo. Ako, duda ako kay Erwin Tulfo Palagay ko may itinatago yan Hindi ko alam kung takot siya kay Bongbong Marcos dahil baka may kaso rin yan, nakabinbin. Baka yung citizenship na, I don't know. No? Pero yung ganong reaction, baka may tinatago rin siyang malita at mabubuking siya Parang tungtuwa ba siya na mayroong makulong sa amin na hindi namin magamit yun?
Kung talaga nagmamalasakit ka at we are colleagues here in one institution, dapat hindi siya magsasabi ng gano'n. Yes Diba? po, Pero tama. ganun po Tama. bang intention, sir? Para po sa possible na makulong or wala dito? Ang sinasabi ko kanina pa, hindi dahil lamang doon. Ang sinasabi ko, maski ang COMELEC, pinayagan na nga na bumoto. Ito ay makabagong panahon na natin. Let us take advantage of modern technology. Ang punto niya, yung mga OFW nga, pinayagan ng bumoto online. Tama naman eh. Modern technology na tayo ngayon. Hindi katulad before. 'Di ba? Walang vloggers eh. Alam mo, sa katotohanan, may mga fake vloggers. May mga fake news vloggers. Pero, in totality, nakatulong ang vloggers dahil isipin nyo kung walang vlogger ngayon. Puro mainstream media. Kung puro mainstream media ang pinapakinggan nyo ngayon, lalabas napakalinis ni Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Lalabas, bida sila. Hindi natin mabubuking yung totoong mga masterminds. Isip kung walang vloggers ha. 'Di ba? Kaya nga nakabuti. Anong punto ron? Hindi hayaan natin yung online. Makabago na po. Communication, information technology, pwede naman eh. Para sa ganun, lahat makapag-participate. You know that Congress is a deliberative body. It's a parliamentary institution. So lahat dapat magampanan ng tungkulin. Bakit mo i-deny sa kanya yun? Sabi naman namin doon, under justifiable conditions or situations. So, paliliwanag na, hindi pa nga kami makapag-debate. Ako bakit justifiable reason? Kasi ginigipit eh. Nakakapagtaka naman. Wala sa Martin 11 makakasuhan. Hello. 'Di ba? Kapani-paniwala ba 'yun? Abay, talagang gigil na sila. So, na. pwede lumabas po sana yun sa debate, sir. Sana nga, ganun lang. Kung hindi naman sila magbibigay ng pagkakataon. Duwag nga sa debate. Yan ang problema doon sa mga Martin 11 na 'yon. Napag-usapan namin, naku, kamumusong ko pa lang talaga nakala mo yun. Parang meron silang piniprevent na may mic. Sila pala yung, ang iisipan pala nila, ganun eh. Sabi wala kaming iniisip na ganun. Pero sir, kung sakali, justifiable reason po ba para sa virtual attendance sa session? Tsaka na natin pag-usapan niya kung mag-a-apply nga doon sa debate namin. Pag-uusapan pa namin yung motion eh. Pero sen, originally po ba nakaschedule na pag-usapan po yan today? Ma'am, alam mo yun, May 11 pa kung natatanda yun. Yung mga May 11 pa po. Pag-uusapan na yan. Anong petsa na? Tapos sasabihin nila, magwo-walkout kami. Bakit nyo binabaraso? Bakit nyo minamadali? Tanga lang. May 11 pa nga. Ayan o. marami sa inyo nandun. May 11 sa nangyari. Isipin mo, may 11 yun ha. Yung minority, sapagkat nakuha namin ng majority, nandun sila lahat sa lounge namin. So ako naman, kinukumusta ko naman sila. Saan napunta itong mga kasama ko? Nakita ko nagbiro pa nga ako eh. Mga bossing, mukha kayong malagi kayo lahat. Ba't ang pupula ng... Alam niya na ibig ko sabihin. Kaya kausap ko nila. At din nung i-propose ko yun, isip-sipin mo kahit na mapupula, biglang dito magbukagat. Talagang binabantay na parang napaka... Is there something spectacular? Yun ang ano, yun ang problema. Bakit ang... Ito ganito na lang. Pasimplehin natin ha. Ang executive branch ni Bongbong Marcos, ang judiciary, ang korte, at ang legislative, ang mga congressman at senador, dapat yan separate branches. Ibig sabihin, meron silang kanya-kanyang utak. Dapat meron silang kanyang paninindigan. Separate separation of branches. Hindi ka dapat sakop ng executive. Ang problema natin ngayon, nasakop na nga ng executive ang Congress, ang Kamara, etong Senado, ganun din. Kaya nung nabaliktad, kasi etong sinasabing palitan ng liderato sa Senado ngayon, yan lang daw ang hindi may basbas ng Malacanang. So, doon sila nagulantang, hindi nila alam. Naninindigan na ang taong bayan. Kasi nadidinig na nila ang sigaw ng taong bayan eh. Oh. So dapat, hindi kayo nagpapa-influence sa presidente. Ganun po kasimple. Kaya po,
Of course, hindi nila aaminin yan. Kaya kayo po tatanungin ko. Ha? Nakasubscribe na ba kayo kay Coach Oli News? Nagpapaala lang. Oh, Coach Oli News, subscribe po. Kayo tatanungin ko, seriously. Yeah. Sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong Martin 11? Sa tingin ba ninyo, hindi hawak ng Malacanang itong kamera? Huwag na tayong magbuluhan dito. Parang napaka-special sa inyo. Parang bakit takot na takot ka ba kayo na i-amend natin ito? Ayaw ba ninyong i-take advantage sa modern technology? Ano ba tayo? Panahon pa ba tayo ng medieval age? Ha? Ganun, ayun sinasabi ko, kailangan nag-i-improve ka din. Halimbawa, before, yung lolo mo nakasakay sa kalabaw. Walang masama doon. Malinis sa walang usok, naaarawan ka. Pero ang tanga mo naman, kung pupunta ka ng Maynila na nakakalabaw pa. Take advantage ng technology. Huwag po kayong tanga, mga senador. Huwag pong tanga. Diba? Lahat po yan, lahat ng nangyayari ngayon may pros and cons. Sasabihin nila, pati nga headset, pati nga AirPods, pati nga laptop, masama sa kalusugan. Ano gagawin nyo? Hindi tayo magla-laptop. Sabi nila ang aircon masama sa kalusugan. Wala, ganun na talaga eh. Ano, wag ka mag-aircon, wag ka paano ka magtatrabaho ngayon? Diba? Kayo, gumamit din kayo utak. Ito na yung technology. Sisihin natin ng Comelec. Kayo naman. Pati internet, ginagamit na ninyo. Kasi di ba magbibigay ng special favor sa ibang senador? Kasi kayo able... They could say that. Pero wag dapat silang mag-speculate. Payagan muna nila yung aming trabaho deliberative body. Ang punto dito ni Marcoleta, pwedeng sasabihin nila yan, no, sige, pinapaboran nyo yung mga senador na ikukulong. Pero pwede rin naman nilang sabihin pa na, kaya nga nyo ayaw mapaboto yung mga yon kasi nabigyan ng maleta. Remember, di ba? Sino nabigyan? Si Tito Soto ata? Or marami pa dyan. Di ba? Anong punto? Wag magdebate muna kayo. Kasi may kanya-kanya kayo eh. Ang gulo. Diba? Kayo ba naniniwala doon sa Martin 11 wala nabigyan ng maleta? Nung 18 Marines? Walang binibigyan ng maleta ng 18 Marines? Hello! Parliamentary body. Ang problema, alam niyo, merong isang dyan, tatayo. Pag in-interpolate mo, tatakbo. Si Lacson. Duwag eh. Parang ganyan yung naghahamon. Nung nakita kalaban, takbo. Tapos magsusumbong sa Facebook. Ang tawag ko doon, isumbong mo kay Facebook. Kaya kapansin nyo, doon sa mga matagal ko nakikilala, hindi ako nagsusumbong kay Facebook. Hindi, pagka may kalabang ka, sabihan mo na harap-harapan. Huwag sa Facebook. Diba? Eto ganito naman, papa-interview. Ngingiti ka, kilala mo, di ba? You're referring to... Si Lacson. Ikaw na, kilala mo sila. Si Lacson yun. Tatayo Ako siya. didiretsuin ko na. Pag gusto mo siya interpellate, pupunta Ayaw niya. doon sa lounge. Ayaw niya. Akit siya. At ang karaniwang ginagawa, pupunta siya sa inyo. Interview rito, interview doon. Hindi po ganun ang Congress. Hindi po ganun ang Senate. Either nakidebate ka, kung ayaw mo makipagdebate, you have no right to become a senator of this republic. Yun. Maliwanag. Kung ayaw nyo makipagdebate, huwag ka na magsenador. Magkano ka na lang, barangay captain, barangay tanod. O siguro mayor. Kasi iba yung dating ng mayor eh. Executive yan eh. Ng isang syudad. Diba? Pero kung papasok ka dyan sa tapos ayaw mo ng debate, dadaanin mo sa pa-walkout, para kayong bata. Kung mag-walkout ka lang, kayo po. Ngayon po, baka ang iniisip nila ngayon, parang kami na naman ang masama. Hindi po kami nag-walkout. You just imagine this. Hindi ba kami mga mature na tao? Napag-usapan namin ito. Sa media, babaligtarin na naman, di ba? Ganyan ang style nito Martin 11, binabaligtad. Sila nga itong wala doon sa barilan nung time na yon. Wala ka na nga doon. Tapos ikaw pa nagsasabing magulo. Wala na nga kayong naiambag. Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walkout? Bakit ka mag-walkout? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan, hindi importante sa iyo. Natatakot ka bang makipag-debate? Oo. Sige, yung problema nila eh. Duwag yan. Kami po hindi kami. Ito, seriously loaded po ito. Itong majority loaded. I mean, si Marcoleta. Pia is a good lawyer.
Cheese. Cayetano. Alan Cayet. Sa kabila sino? Itbulaga. Ay nako. Bigyan natin ng reaction of opinion itong post ng News 5. Title, Binanatan si Marcoleta. Muling binanatan ni Senator Erwin Tulfo ang aniyay ad hominem na pag-question ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa legal background ni Senator Risa Hontiveros. Sabi niya, you are attacking the individual, yung kanyang character or what. You should attack yung kanyang issue. Huwag niyang sabihin na wala kang legal background. Senator Hontiveros has been in the Senate for 12 years. Dagdag pa niya. Oh. Sabi niya, do you think sina Camille at Mark Villar hindi tinamaan? Sina Bongo, Robin Padilla hindi tinamaan? Jinggoy, Joel Villanueva, 16 of us are not lawyers. So ito yung issue sa pagpuna ni Senator Marcoleta kay Risa Hontiveros nga wala siyang legal background. I don't think there is something wrong sa sinabi ni Marcoleta. Sa naiintindihan ko, ipinapaliwanag lang niya yung kaibahan ng special law at saka general law, something like that. Parang ang naiintindihan ko dito is tinutulungan ni Senator Marcoleta ang kanyang mga kasamahan para maintindihan ang pinag-uusapan. Nag-react kagad sila na para bang minamaliit ni Senator Marcoleta ang kakayahan ni Risa Hontiveros. Parang naigo na natamaan ang ego. Kaya ito, another mainit na issue na naman sa Senado tungkol sa legal background. Isang comment ko dito is 16 of us are not lawyers. I don't think so. Ang alam kong lawyers sa Senado ngayon is 5 lang. Bilangin natin ha. Sa minority, ang alam kong lawyer lang dyan si Kiko Pangilinan. Dito naman sa majority, ang mga lawyers na nandyan is magkapatid na Cayetano, tama ba? Escudero, and then Marcoleta. Meron pa bang lawyer sa grupo? Wala na akong ibang maisip na lawyers. 5 lang ang alam ko. Si Senator Amy, nagtapos ng abogasya, kaya lang hindi siya nag-take ng bar. So hindi siya matawag na lawyer. Ano pa bang lawyer? Bakit sabi niya 16 of us? It should be 19 of us are not lawyers. So kung ang purpose ni Senator Marcoleta is maliitin ang mga non-lawyers, pati yung mga kasama niya sa majorities, pinapataman niya, which I think hindi niya gagawin yun. Ano lang, ang nakataya lang dito is pride, ego. Tapos sabi niya, Senator Risa has been in the Senate for 12 years. I don't think so. Dahil sabi ni Senator Risa, I have been in the Senate for 10 years. Ano ba naman tong si Erwin Tulfo na pati mga numbers hindi pa niya mabanggit ng tama. Ang alam ko, naka 10 years pa lang si Risa. Siguro kung hanggang 2028 magto 12 years na siya. Bakit sabi niya Risa has been in the Senate for 12 years? Mali. Abogado 16, non-lawyers it should be 19. Dami niyang mali. Another mali. Yung para maagaw nila ang majority, itong minority black. Sabi niya, isa lang ang dapat tumawid. Dahil 12 na lang daw ang majority, sila naman is
11. Kaya pag may isang tumawid mula sa Brave 13 papunta sa SB 11, so maging 12 na sila, 11 na lang ang Brave 13. Tama ba yun? I think mali. Kaya may post si Attorney Regal Oliva tungkol nito. Sabi niya na konting study naman, Honorable Senator, mag-aral naman kayo ng kaunti. Kasi you need 13 to get the majority in the Senate. Kaya, mali-mali ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo sa aking pananaw. Okay, tingnan natin ang reaksyon. 16,000 ang nag-react, 10,000 ang tumatawa, 5,500 ang nag-like sa kanya. So, dito mo makikita na mas marami, nasa 80 to 85% ang taong bayan sa mga netizens na hindi naniniwala sa grupo nila. Sample, yan, tungkol sa pag-walk out nila kahapon. Yung ibang members ng minority senators, ino-off na nila ang comment section sa kanilang post. JBRC to. Sino pa? Zubiri. Mayroon pang iba. Kung nasa kanila ang suporta ng taong bayan, bakit i-close nila ang kanilang comment section? Kung kumpiyansa sila na maraming nagmamahal sa kanila, dapat open ang comment section para ang taong bayan libreng mag-comment. The fact na naka-off ang mga comment section nila, takot silang mabas ng mas nakakarami sa netizens. Yun lang yun. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.